Sama-sama tayong magiging Sakaki! Nasusunog na yung tapat namin. Nagkasunog sa isang residential street sa Amelia Street sa Sampaloc, Maynila. Malaki ng apoy nang subukan ng ilang residenteng makalabas sa compound. Ayon sa BFP, nagsimula ang apoy sa kwarto ng isang bahay. 10 bahay ang nadamay dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Nahirapan ng mga bomberong apulahin ang sunog dahil sa masikip na kalsada. Napula ang sunog matapos ang mahigit 3 oras. Inaalam pa ang halaga ng mga natupo. 2 malagim na krimen sa Cebu. Ang isa sa Talisay City kung saan nasawi ang isang ginang matapos barilin ng sariling asawa. Isang grade 12 student naman ang natagpuang na nagpaalam lang na may dance practice ang natagpuang patay sa loob ng lodging house sa Toledo City. Saksi si Femari Dumabo ng GMA Regional TV. Nakabusal ang bibig at nakagapos ang kamay nang matagpuan ang bangkay ng 18 anyos na babae sa loob ng isang lodging house sa Toledo City, Cebu. Ayon sa pulisya, Huwebes nang magpaalam ang biktima na may dance practice sa bahay ng kaklase pero hindi na siya umuwi. Lumalabas sa investigasyon na nakipagkita siya sa isang lalaki na nakilala online. Nalaman ng pulisya na pumasok ang biktima at suspect sa isang lodging house. Kinatok na raw ng room boy ang kwarto dahil oras na dapat ng check-out pero walang sumasagot. Doon na tumambad ang bangkay ng biktima. Sa tulong ng CCTV sa isang establishmento, natukoy ang pagkakakilanlan ng 43 anyos na suspect. Yung CCTV footage na in-enhance natin, i-present natin doon sa room boy na kung saan sila nag-check-in noong September 19. At yung room boy, positive na in-identify niya na yun nga yung kasama ng babae, yung victim. Napa-autopsy na ang biktima bilang bahagi ng investigasyon. Sinusuri ng mga otoridad kung ginahas sa ang biktima bago pinaslang. Patay naman sa pamamaril ng sariling asawa ang isang babaeng negosyante sa Talisay City, Cebu. Ayon sa pulisya, naghahapunan ng biktima kasama ang kanyang mga pamangkin nang biglang dumating ang suspect sakay ng motorsiklo. Doon niya pinagbabaril ang asawa. Selos ang tinitinang motibo sa krimen. Yung husband kasi, accordingly doon sa nakikita nating initial investigation ay may matinding selos po na naramdaman and may pinagdududahan na may kalaguyo ang kanyang misis. Patuloy na tinutugis ang suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Femari Dumabo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bago sa saksi, pinagbabaril ang isang barangay chairman sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nakaupo ang biktima sa garahe ng bahay nila nang lapitan siya ng salaring de motorsiklo at pagbabarilin. Tumakas agad ang salarin habang ang biktima isinugit pa sa ospital pero namatay rin kalaunan. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga kanak ng biktima pero hustisya ang kanilang sigaw. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya para tutukan ang kaso. Nag-alok din ng 300,000 pesos na pabuya ang alkalde ng bayan para sa makapagbibigay ng impormasyon kaugnay ng krimen. Nag-ugat umano sa carnapping ng luxury vehicle ang pambabangga at pamamaril sa Pasay nitong weekend, kung saan 3 Chinese at 1 Pinoy ang naaresto. Saksi si Chino Gaston. Tila eksena sa pelikula pero hindi ito kathang isip lang. Ang mga sakay ng nabanggang luxury sedan sa Pasay bumaba at biglang nagpakawala ng sunod-sunod na putok ng baril. 2 Chinese national at 1 Pilipino ang arestado sa insidente. Kalaunan nahuli rin ang isa pang kasama nila sa Parañaque. Sa unang tingin, tila kaso ng road rage ang nangyari. Pero nag-ugat pala ito sa kaso ng carnapping. Nitong Sabado, natuntun umano ng isang Chinese national ang tumangay sa kanyang ibinebenta ng luxury sedan na kapwa na Chinese. Ito ay kaso ng isang carnapping. Yung BMW, yung pala kinarnap ng certain din na Chinese. Kita nila yung BMW, kaya sinusundan reaching doon sa Buendia.
binunggo nga nitong Honda Odyssey yung BMW at doon nga nagkaroon na trigger yung yung occupant nitong BMW bumaba at pinutukan itong Honda Odyssey. Binuntutan ng luxury sedan hanggang sa matunton sa Rojas Boulevard sa Pasay. Hinala ng mga pulis, sadyang binangga ang sasakyan para mapatigil ito hanggang sa mauwi sa barilan. Nakapiit ang 3 sa Pasay Police Detention Center at na-inquest na kanina kaugnay ng insidente. Kinasuhan na natin sila, na-file na natin, na-inquest na natin kahapon yung violation doon sa ating RA 10591 sa carnapping, sa bladed weapon, meron din tayong alarms and scandal. Meron din tayong reckless imprudence resulting in damage to property. Sinusubukan namin silang hingan ng pahayag pero ang kasama nilang driver na Pinoy itinanggi na gumanti siya ng putok nang sila'y pinagbabaril. Bibilhin sana yung BMW sa kanya, parang tinest drive tapos hindi na binalik. Opo. Ano yun sir, binaril din kayo? Binaril po kami. Binaril po kami. Kaya gumanti kayo? Hindi po. Hindi kayo gumanti. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Sumuko na po sa NBI ang 7 itinuturong incorporator umano ng mga kumpanyang nauugnay kay Alice Guo na tinawag na bogus ng NBI. Depensa ng ilan, nagtitinda lang sila sa palengke at walang kinalaman sa human trafficking. Saksi, si June Veneracion. Mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, kung saan solo niya ang selda, kama, electric fan at banyo. 43 ang kasama ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa 45 square meter na selda sa female dormitory ng Pasig City Jail. Bago siya ilipat, may nakita pa ang mga doktor ng PNP na hinihinalang impeksyon sa kaliwang baga ni Guo. Meron po siyang slight colds and cough po. Kaya pagdating sa Pasig City Jail, inilagay muna si Guo sa isolation cell kasama ang 3 pang inmate na ginagamot dahil sa tuberculosis. Ito po ay almost 1 month na nagagamutan and inassure naman ng ating doctor na hindi na ito nakakahawa yung 3 na naka-isolate. Pero sa lab test, negatibo si Guo sa TB. Kaya inilipat na sa regular na selda na 9 na inmate lang dapat ang kapasidad. May motion ang kampo ni Guo para manatili sa PNP Custodial Center dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Pero sa utos ni Pasig City RTC Branch 167 Presiding Judge Anilin Medis Cabelis, moot o wala ng saysay ang motion dahil nailipat na si Guo sa Pasig City Jail. Bukas inaasahang ilalabas sa kulungan si Guo para dumalo sa pagdinig ng Senado. Gaya ni Guo, naharap din sa kasong qualified human trafficking ang 7 itinuturong incorporator ng 2 bogus umano na kumpanya ni Guo na may kinalaman sa Pogo. 5 sa kanila ang unang sumuko sa NBI Central Luzon Regional Office noong 1 linggo. Kahapon naman, lumutang sa NBI ang 2 pa. Thursday, even before the warrants were actually received by the NBI, there were already surrender feelers sent to us. So through arrangements made with also one of our divisions in Manila, dumating po kahapon yung 2. Sila ang lumalabas na mga responsible dun sa Hongsheng Incorporators at saka sa Sun Yuan Incorporators. Lahat ito ay mga masasabi natin na bogus corporation ni Alice Guo. Inilipat na sila sa NBI Detention Facility sa NBP compound sa Muntinlupa. 4 sa kanila, nagpakilalang tindera lang sa palengke sa bayan ng Concepcion. Hindi po namin alam. Wala po kaming alam. Yung Concepcion, katabi lang ng Banban yan. Okay. Noong 2019 daw, nag-apply sila ng lending. Malamang doon sila lang nakuha ang pangalan nila. Pero hindi sila na kita mismo hindi sila kilala ni Mayor Guo. Git naman ng 2 pang sumuko, nagamit lang sila at ang nagpapirma raw sa kanila, kapatid ng itinuturo ng NBI na presidente ng isa sa mga kumpanya. Takot na po kami sa seguridad po namin. Hindi po biro yung mga taong nasa likod po nito. Paliwanag naman ang itinuro ng NBI na presidente umano. Kakilala nga niya si Guo dahil nakasama niya ito sa isang proyekto ng probinsya. Pero hindi raw siya sangkot sa trafficking at nag-invest lang siya sa isang kumpanya. Ang investment na po ito nung inalok po sa akin ay online gaming. Hindi po si Mayor Alice Guo, dismissed Bamban Mayor Alice Guo ang nag-alok sa akin. Iba pong tao, hindi po siya. Yun po mga details sa
korte ko na lang po yan ibabanggitin. Doon po sa sinasabi niyang ginamit ang pangalan, siya po ay pumirma, inalok din po sila dito para mag-invest. Sila po ay nakakabasa, nakakasulat. Sakali magboluntaryo ang mga sumuko para maging testigo. Para ma-discharge as state witness, kailangan you must appear at the least guilty. Ayun, yung sinasabi nila na nagamit lamang sila, maaaring ground yan. Sa 14 na kapwa-akusado ni Alice Go sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, 7 ang at large pa rin. Yung mga karamihan Chinese ang at large pa, pero hindi kami tumitigil ng paghahanap sa kanila. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.